Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Matatag ang tono ng kanyang boses nang magsalita siya. May sigarilyong nakasabit sa kanyang mga labi nang siya ay gumalaw. Tama yan. Makipaglaro ka sa mga friends mo ngayon. Huwag ka na magtanong ng marami. Inulit ng ibang mga kalalakihan ang sinabi niya. Ikaw, bakit ka ganyan makipag-usap sa akin? Gerald, ayaw mo bang idisiplina sila? Pakinggan mo kung papaano sila makipag-usap sa akin ngayon. Napasilid si Stella kay Gerald habang nakatayo sa malapit ng may galit na ekspresyon. Matapos nito lamang lumingon-lingon si Gerald para makita siya sa direksyon niya. Tama na Marvin. Huwag na tayo mabulabog sa mga ganito bagay, hindi ba? Alis na tayo. Sige na, Gerald. Tumango na bigla si Marvin. Matapos nito, sumakay na sila sa sakyan. Hindi pa nakuha ni Marvin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Sa makatuwid, walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ilabas ang kanyang Mercedes-Benz MP upang isakay ang mga kaibigan sa lugar. Ngunit hindi hahayaan ni Stella na naalis na lamang siya ng ganoon. Nang makita na pinili pa rin ni Gerald na huwag pansinin siya, tumakbo siya sa co-passenger seat at sumakay sa kotse nang hindi inimbitahan. Taina. Anong ginagawa mo? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, ano nang nangyayari kay Stella? Bakit ang weird niya ngayon? Di ba niya gustong kasama si Fabian at ang iba pa? Bakit niya ako kinakausap bigla-bigla? Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinansin. Matapos ang Taekwondo Championship, ang mga tao sa kanilang klase ay nahati sa dalawang magkakaibang grupo. Ang unang grupo ay binubuo ni Fabian at kanyang mga dating kaibigan at ang isang grupo naman ay sina Gerald at Marvin ang leader. Halata naman nakabilang si Stella sa kliko nila Fabian. Nalalong nakapagtataka nito nang umakyat siya sa kotse ni Gerald. Wala ka ba talagang hiya, Stella? Bakit ka sumakay sa kotse ko? Tama yan. Hindi ka nahiya na dumidikit ka sa grupo namin. Hindi pa ako nakakita ng isang tulad mo. Si Marvin at ang iba pa ay nagsimula ng pagsabihan siya. Si Stella ay sumailalim sa maraming kahihiyan sa kanyang quest upang makakuha ng good graces kay Gerald, ngunit ito ang kanyang huling pagkakataon. Ang pagkabigo mula sa kahihiyan na naranasan niya sarili ay tuluyang nilamon siya. Biglang pumatak ang luha sa kanyang mga mata, hindi nagtagal bago niya tuluyang umiyak ng lubos ito. Bakit mo ako kinakausap ng ganito? Hindi ba pareho lang ang kasiyahan kahit saan ako magpunta, sino ang sinusunod ko? Ano bang masama sa pagsama sa akin? May problema ba doon? Pagkatapos nito, lumingon siya kay Gerald. At Gerald, bakit mo ako hindi pinapansin? Hindi ka man lang tumingin sa akin nung binati kita. Nang magkasalubong tayo sa cafeteria, hindi mo rin ako pinansin. Alam kong hindi kita tinato ng mabuti noong una kang dumating pero humingi na ako ng sorry sa iyo, hindi ba? Sinabi mo pa na okay na iyon. Ah? Ginawa ko iyon. Nabigla si Gerald. O ginawa mo. Ilang beses mo ako sinupladuhan ng nakaraang ilang araw. Hindi mo ako binati, ni hindi mo rin ako tinignan. Sabi ni Stella. Napakamot sa ulo si Gerald. Siguro nakalimutan ko na ito. Kamakailan lamang, si Gerald ay maraming nang mabibigat na iniisip. Bakit niya inaasahan na maaabala siya sa mga maliliit na bagay lamang? At saka, si Stella ay ang uri ng babae na gustong-gusto ang ganitong challenges. Kapag nakikipagsalamuha sa ganitong klaseng babae, ang best method ay babaan ang pagtrato sa kanya hanggang sa pinakahuli. Habang hindi mo siya pinansin, mas gusto niya kunin ang atensyon mo. Siyempre, hindi na ito gaanong pinag-isipan ni Gerald. Nang makita na lumuha si Stella, nagsimulang maawa ng kaunti si Gerald sa kanya. Kasi nga, wala naman talagang kinikimkim na sama ng loob ang isa't isa. Bigla na lamang siyang tumango. Ayos lang. Sa tingin ko mas okay na kung sumakay ka sa amin. Kung willing ka talaga, sumama ka na. Tumigil bigla si Stella sa pagiyak. Alright. Pwede ko na kayong ilibre ng drinks, sabi niya. Si Marvin, na nakaupo sa likurang upuan, ay biglaang tumayo ang mga balahibo sa katawan nang mapansin niya kung gaano kabilis nagbago ang ugali ni Stella. Demon. Mas mabilis ang pagbabago ng kanyang muod kaysa sa kidlat. Tumuloy si Gerald sa kanilang destinasyon. Sa kabilang panig naman, parehong nagtinginan sa isa't isa sina Jasmine at Mandy.
Inapakan na nila ang gas at sinabayan ang kotse nila Gerald. Gayunpaman, ilang sandali matapos magsimulang ipaandar ang kotse, biglang lumitaw sa paligid ng 8 luxury car at dumidiretso sila patungo sa kotse ni Jasmine. Ang Winterbourne Village ay malapit lamang Howard County. Natagpuan nila ang pamilya na tinukoy ni Mindy para hanapin nila pagdating sa kanilang destinasyon. Isang middle-aged na babae ang nagbukas ng pintuan para sa kanila. Ang pinagkaiba niya sa kahit sinong babae na kaedad niya ay ang mga sunog na peklat na tinadtad ang kanyang buong mukha. Bigla siyang natakot sa kanilang presence. "Sino ang hinahanap niyo?" Ang babae ay kitang-kita na nabigla kay Gerald at ang kanyang mga kaibigan. Binaba niya ang kanyang ulo upang maitago ang kanyang mga peklat, siguro dahil sa kahiyan o dahil sa kinakabahan siya na baka may matakot siya na strangers. "Ma'am, nice to meet you po. Maaari ko bang malaman kung pinsan mo po si Xenia?" Sinabi niya na may tinago ka na something special na galing sa kanya. "Narito kami upang kunin ito." Sinabi niya sa amin na maiintindihan mo daw ito pagkatapos basahin ang letter na ito. Naglakad si Jasmine at sinabi habang inaabot sa kanya ang letter. Tumingin ang babae sa letter. Pagkatapos ay tumingin siya ng mabilisan kay Jasmine bago tumango bilang sagot. "Napakahusay, naiintindihan ko na. Maaari mong kunin ito." Inimbita ng babae si Gerald at pumasok sa kanyang bahay. Ang item na hiniling sa kanila ni Xenia na kunin ay isang malaking wooden chest. Kailangan nila ng ilang mga tao para madala ang bagay na iyon. Nang marinig iyon, sinimulang maghinala ni Gerald kung si Xenia ang kasambahay na hinahanap niya ng matagal na. Para kay Stella naman, hindi niya inisip na nandito si Gerald at ang iba pa para gumawa ng manual labor. Hindi sila pumunta dito para magsiyahan. Kaya siya ay nadismaya. Ang mukha ng babaeng iyon ay medyo nakakatakot. Sinilip niya ang mukha ng babae ng ilang beses pa at bigla-biglang nagsitayuan ang balahibo nito. Nanatili si Stella sa labas ng bahay nang dalhin ni Gerald at iba pa ang mabigat na wooden chest. Dahil sa boredom, naglakad-lakad siya sa paligid ng bahay. Bigla, napansin ni Stella ang isang hilera ng mga mamahaling kotse na papunta sa entrance ng village. Si Stella ay ang uri ng babae na matapang pero cautious. Napagtanto niya na kakaiba ang presensya ng mga sasakyang ito. Dahil napansin niya na ang mga kotseng ito nang papunta pa lang sila dito. Pero hindi siya makakagawa ng anumang konklusyon sa ngayon. Sa malayo naman, nakita niya na ang mga kotse ay puno ng mga tao. Bigla na lang siyang nagtaka. Dumiretso siya sa bahay. Gerald, maraming sasakyan sa labas. At lahat sila ay puno ng mga tao sa loob. Sabi ni Stella. "Ah?" Nagulat si Mindy. Pagkatapos nito, tumakbo siya sa labas upang tingnan agad. "Jasmine, Gerald, parang may mali." "Tama siya. Sinusundan nila tayo." Pataas babang nag-aalala si Mindy. Bigla na lamang simumangot si Jasmine. Naging maingat siya. Para mag-play safe ito, pinigilan pa niya ang pagdala ng kanyang mga subordinates. Kumilos siya na para bang papunta lamang siya kasama ang kanyang mga kaibigan para mag-road trip at sa kasiyahan. Nagulat siya, may isang taong sinusundan na pala ang bawat galawan niya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Jasmine ay biglang natakot. Naguluhan din si Gerald. "Demon. Hindi ko rin dinala ang aking mga subordinates. Bakit sobrang daming grupo ng tao? Jasmine, sundan niyo ako sa room, bilisan niyo." Sa sandaling iyon, ang babaeng may burn scars ay humawak sa braso ni Jasmine. Inanyanyahan niya si Gerald at ang iba pa sa room sa loob ng bahay. Tinaas niya ang isang bed frame, inilalantad ang isang hidden passageway sa ilalim. Napatingin si Jasmine sa babae nang may pagtataka. Sinabi ng babae, "Ang pinsan ko ay madalas dito dati. Palaging may mga taong darating upang hanapin siya, kaya mayroon kaming ganitong passageway sa aming mga tahanan. Simula nang inimbitahan kayo ng pinsan kong pumunta at makipagkita sa akin, alam ko na pinagkakatiwalaan niya kayo. Sumama ka sa akin." Tumango si Jasmine. Hindi mapigilan ni Gerald na titigan ang babae. Pakiramdam niya ay nakilala niya ang babaeng iyon dati at pamilyar siya. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya lang maalala kung saan niya siya nakilala dati. Wala siyang ideya kung sino na naman ang nagalit sa kanya, para sila ay sumugod ng biglaan sa kanya. Nakatalon lang siya sa passageway kasama ang iba pa. Di nagtagal, ang grupo ng mga kalalakihan ay pumasok bigla sa bahay ng babaeng.
Malinaw na sumugod sila dahil kay Jasmine and Mandy. Anong timely report ang ibinigay mo? Napayuko si Gerald sa loob ng masikip na daanan. Tinignan niya ang mukha ni Stella. Pinakinggan niya saka ang ingay sa labas. Malinaw na ng mga taong iyon ay hindi hihinto ang kanilang paghahanap. Binabaliktad nila ang bawat gamit sa kanilang paghahanap para sa kanilang mga target. Nabalisa si Jasmine, puno na ng pawis ang kanyang noo. Imposibleng makakatakas sila kung hahayaan nila ito nang hindi man lang kumikilos. Si Gerald ay nasa likuran ng grupo, at si Stella ay nasa tabi lamang ni Gerald. Sa sandaling iyon, may kuniha si Gerald na maliit na instrumento mula sa kanyang bulsa. Nagulat si Stella nang makita ang instrumentong iyon. Alam niya na ito ay extraordinary, isang bagay na hindi mo makuha sa regular na consumer market. Suminya sa kanya si Gerald na manahimik na lang. Pagkatapos nito, pinindot niya ang instrumenting ito na nagbibigay ng isang distress signal. Ano ito? Ang bagay ba na ito ang magliligtas sa ating buhay? Tanong ni Stella na nanlaki ang mga mata. Pinindot ni Gerald ang kanyang ulo at bulong sa tainga, kalimutan mo ang iyong nakita. Huwag ka magsabi ng hindi makabuluhan. Masiglang tumango si Stella. Tulad ng pagtataka niya sa abnormal na hitsura ng aparato, mas nagtaka pa siya sa rason kung bakit mayroong physical contact si Gerald sa kanyang iniisip. At nanatili sila sa daanan ng halos 10 minuto. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng ingay mula sa kalangitan sa labas. Ano ang ingay na yun? Boss, parang may mali. Napapaligiran na kami. Mayroong halos 10 mga helicopter sa itaas namin na bigla na lang sumulpot. Kung hindi tayo aalis ngayon, magiging huli na ang lahat. At bigla nilang narinig ang mga taong nagsisigawan sa labas. Ano? Taina. Atras na kaagad. Pagkatapos nito, narinig nila ang ingay ng mga kalalakihan na nagmamadaling sumusugod papunta sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Malinaw na nagulat siya sa malakas na sinabi ng mga kalalakihan. Po! Inutusan ni Gerald ang mga helicopter na ito bilang reinforcements. Totoo ba yan? Sino nga ba si Gerald? Ganito ba kalakas ang mga mayayaman na bata sa henerasyon na ito? Ngunit inutusan siya ni Gerald na huwag magsalita ng kalokohan, kaya't hindi naglakas loob si Stella na buksan ang kanyang bibig. Hindi nagtagal, unti-unting nawala ang malakas na tunog galing sa helicopter. Ligtas na tayo ngayon. Halika na! Sinabi ng babaeng nagtatago sa likuran ni Gerald. Lumabas si Jasmine sa passageway na may halong pagtataka. Lumabas din si Gerald mula sa passageway. At ang babaeng may peklat ang pinakahuling nakaalis. Gayunpaman, habang siya ay naglalakad paakyat, bigla siyang nadapa dahil sa isang bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinuha niya ito at tinignan. Ito ay isang jade pendant. Naalala niya ngayon, nalaglag ito sa bulsa ng bata nang inilabas niya ang maliit na gadget niya ngayon lang. Ngunit pagkatapos niyang pagpagan ang jade pendant, ang katawan ng babae ay nagsimulang manginig. Ang passageway kung saan sila nagtago ay sobrang dilim. Ang babaeng iyon ay nangapa na lamang para malaman ang hugis ng pendant. Ito. Bigla, nagpatuloy siya sa panginginig niya sa takot. Bakit hindi pa lumabas ang babaeng iyon? Tama yan. Ma'am, umalis na sila, pwede ka nang lumabas. Sigaw ni Marvin. Lumabas ang babae mula sa passageway. Salamat sa pagsab sa amin, ma'am. Mayroon akong gift of appreciation para sa'yo. Huwag kang mag-alala, papawiin namin si Xenia kapag nakita na namin ang taong hinahanap namin. Naglagay si Jasmine ng debit card sa desk. Ang password ay birthday ni Xenia. Jasmine, naubusan na tayo ng oras. Sa tingin ko mas mabuti na umalis na kaagad tayo. Halmuntikan na tayo mamatay. Pero hindi ka ba nagtataka? Saan ang galing ang mga helikopter na iyon at bakit nila tayo niligtas? Naguguluhan na sabi ni Mindy. Umiling si Jasmine. Hindi rin ako sigurado. Pag-usapan natin ito mamaya pagkatapos nating umalis. Halika na, Gerald. Parang alam ni Jasmine kung nasaan ang katulong. Bahagyang tumango si Gerald. Pinangunahan niya si Marvin at ang iba palabas ng bahay. Binata, saglit lang. Biglang tumawag ang babae kay Gerald na medyo emosyonal ang tono ng boses. Ako. Tinuro ni Gerald ang kanyang sarili. Mukhang matalino ka. Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay?
Isinantabi ng babae ang kanyang emosyon sa tamang oras. Oo naman, ma'am. Sigurado akong magpapaiwan dito si Gerald para tulungan ka. Sabi ni Mindy. Tinatrato niya si Gerald na parang isang alipin. Hindi na siya makakataka sa sitwasyon na ito. Hindi kayang tanggihan ni Gerald ang request ng babae, kaya nangako siyang tutulungan ito. Pagkaalis nila, biglang hinawakan ng babae ang magkabilang kamay ni Gerald. Nagulat si Gerald sa ginawa ng babae. Ma'am, okay ka lang ba? Tanong ni Gerald. Binata, hindi ko alam kung sino ka, pero malakas ang pakiramdam ko na isa kang mabuting tao. Pwede mo bang sabihin sa akin kung saan mo nakuha ang jade pendant na ito? Pagkatapos ay tinaas niya ang jade pendant na kinuha niya mula sa sahig. Walang alinlangan na yon ang jade pendant na ibinigay sa kanya ni Queta na may pangalan na Madeline na nakaukit dito. Natakot talaga si Gerald dahil naging emosyonal ng babae. Sa kabila nito ay sumagot pa rin siya, pagmamay-ari ito ng nakababata kong kapatid na babae. Ano pong problema, ma'am? Ilang sandali lang ay sumagot ang babae, siya pala ang nakababatang kapatid mo. Buhay pa ba siya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Inalog ng babae ang balikat ni Gerald dahil gusto niyang marinig ang katotohanan. Tumango si Gerald. Oo, buhay pa siya. Agad na umiyak ang babae nang marinig ang sinabi ni Gerald. Kahit sino ay mapapansin na ito ay isang kakaibang sitwasyon. Iyon ay dahil sa biglaang pagtaas ng emosyon ng babae. At naintindihan na rin ito ni Gerald sa wakas. Bakit nga ba niya naramdaman na mukhang pamilyar ang babae ito kahit na ngayong araw niya lang ito nakilala? Mukhang nakilala na niya ito dati. Mas naging malinaw ang mga pangyayari sa kanyang isipan. Ang mga ekspresyon ng mukha ng babae ay nagpapaalala sa kanya ng facial features ni Queta sa kabila ng katotohanang na may mga peklat ito sa buong mukha niya. Hindi kaya ito ay... Ma'am, pinsan ka ba ni Xenia? Tanong ni Gerald sa kanya. Ako nga. Agad na pinunasan ng babae ang luha niya. Tinago niya ang kanyang emosyon. Ngunit imposibleng nang maitago ang mga emosyon na sumasabog sa kanyang puso. Ang pangalan mo ba ay Madeline? Tulad ng nakaukit sa jade pendant na ito. Ikaw ba si Madeline Fenderson? Diretsahang sinabi ni Gerald. Fenderson? Sino si Madeline Fenderson? Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa naririnig ang pangalan na yun noon. Baka pinagkamalan mo lang ako sa ibang tao. Umiling ang babae. Ako ay isang babae mula sa isang village. Mula pa noong bata ako ay nakatira na ako dito. Pinagkamalan mo akong ibang tao. Hindi. Hindi ako nagkakamali dahil napansin ko na kamukha mo si Queta. Pareho kayo ng itsura. Napuno ng kagalakan ang puso ni Gerald. Sobra ang kanyang pagsisikap upang mahanap si Madeline sa buong Salford Province. Pero alam ni Gerald na napakahirap hanapin si Madeline dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Napakaraming iba't ibang mga grupo ang lumitaw ng biglaan. Ang tanging clue sa paghahanap kay Madeline ay may kinalaman sa pamilyang Fenderson. Isang malaking dilema ang nakaharap ni Gerald, at ito ay kung ano ang susunod niyang hakbang. At ngayon, ang babaeng kamukhang-kamukha ni Queta ay nasa harapan niya. Ang nagpatibay sa kanyang paghinala ay ang pagkagulat sa kung gaano siya nabalisa nang makita niya ang jade pendant. Ano pa ang maaring magpaliwanag ng kanyang kakaibang reaksyon? Sinasabi mo bang ang pangalan niya ay Queta? Talaga bang kamukha niya ako? Excited na sabi ng babae. Tama ka. Binigay niya sa akin ang jade pendant na ito. Hangad niya na mahanap ng kanyang ina, pero nagkahiwalay na sila ng ilang taon na. Palagi na siyang nag-iisa mula noon. Ang kanyang buhay ay puno ng pagdurusa na walang masarap na pagkain o maayos na damit. Lumaki siya sa isang bahay ampunan. Sabi ni Gerald. Nakaiyak na naman ang babae. Habang siya ay umiiyak, bumagsak siya sa isang upuan. Inaamin mo na ba? Ikaw si Clara, di ba? Tanong ni Gerald. At ang babaeng iyon ay tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad habang tumango ito. Ako nga. Pagkatapos nito, tumayo siya kaagad. Hinawakan niya ang mga braso ni Gerald. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mong makita ko si Queta. Wala akong pakialam kaninong panig ka ipinapangako kung sasama ako sa iyo hanggat nakikita ko ang aking anak. Napahikbisig Sarah habang nagsasalita.
Sa wakas, ang bagay na gumugulo sa kanyang isipan ay nawala na. Natagpuan niya si Sara ng ganoon lamang. Tita Fenderson, huwag kang mag-alala. Hahayaan talaga kitang makita, Queta. Kasama ko siya sa Salford Province. Sa totoo lang, sobrang natuwa si Gerald sa sandaling iyon. Natupad niya ang kanyang misyon. Ang pinakamahalagang bagay ay sa wakas natagpuan niya ang ina ni Queta. Darating din ba si Queta? Nasaan siya? Sabi ni Sara. Siya ay nakatira sa villa kung saan ako nakatira ngayon. Sa sandaling nakilala ni Gerald si Sara, naramdaman niya na naging friendly ito bigla ng walang rason. Tinanong niya, Tita Fenderson, alam ko na sikat ka sa kagandahan noon. May nangyari ba sa iyo pagkatapos nito? Hinawakan ni Sara ng bahagya ang mga pisngi niya. Tinutukoy mo ba ang aking mukha? Tumango si Gerald. Ako mismo ang sumira nito. Siguro alam mo na kung gaano karaming mga tao ang naghahanap sa akin. Wala akong choice kundi itago ang aking pagkatao. 20 taon na ang nakalilipas, sinira ko ang aking mukha gamit ang aking mga kamay. Mula noon, nanatili ako sa Winterbourne Village sa Salford Province. Palagi akong nakikipagtulungan kay Xenia tulad nito. Kung may makahanap sa kanya, gagamitin niya ang taktika na ito upang makatakas. Humph! Sigurado ako na hindi nila naisip na ang pangit na babaeng ito ang talagang Sara na matagal na nilang hinahanap. Kung hindi ko nakita ang J-dependent na nalaglag mo, sigurado akong hindi ka nagkaroon ng hinala, tama ba ako? Sabi ni Sara. Oo. Hindi ko sana papansinin ito. Noong una, hindi ko mapigilan ang aking emosyon nang makita ko ang batang babae na sumama sa iyo. Siya si Jasmine, hindi ba? Anak siya ng aking kuya, hindi ba? Siya nga iyon. Noong bata pa siya, lagi ko siyang hawak. Muntikan ko nang hindi pigilan ang sarili ko sa harap niya ngayon lang. Dahil hindi ko nais na makilala ang sinumang mula sa pamilya Fenderson hanggang makuha ko ang J-dependent na iniwan ko para sa aking anak na babae. Nawalan ako ng kontrol sa sarili ko noon. Ang aking anak na babae. Namimiss ko siya araw-araw. Nagdurusa ako araw-araw dahil sa pagka-miss ko sa kanya. Kinamumuhian at sinisi ko ang Diyos ng hindi mabilang na beses dahil hindi naging patas ng lahat ng ito. Ngunit ngayon, sa wakas ay nagbago na ang isip ng Diyos. Ang aking anak na babae ay buhay pa rin at sa wakas ay makikita ko na siya. Umiyak si Sara habang sinasabi ang mga salitang iyon. Tiyak na naiintindihan ni Gerald ang kanyang emosyon. Nga pala, binata, ano ang pangalan mo? Narinig ko kung ano tawag ni Mindy sa'yo ngayon lang. Ang pangalan mo ba Gerald Crawford? Ikaw ba ay kabilang sa pamilya Crawford na mula sa North Bay? Tanong ni Sara. Ako. Nagulat si Gerald sa bilis ng pagkuha ng impormasyon ng babaeng ito. Nag-aalangan pa siyang tumugon sa tanong nito. Ikaw nga iyon. Alam ko na ikaw ang tumawag sa mga helikopter na iyon. Hindi ba iyon ang satellite communication device na pagmamay-ari ng iyong pamilya? Aling henerasyon ng pamilyang Crawford ay kabilang ka? Kilala mo ba si Peter Crawford? Biglang nagtanong si Sara ng ilang mga katanungan ng sunod-sunod. Sumuko na lamang si Gerald sa pagpapanggap. Mukhang walang lihim na makatakas mula sa babaeng ito. Sinabi niya pagkatapos, hindi ko alam kung aling henerasyon kabilang ako sa pamilyang Crawford. Hindi ko rin kilala si Peter Crawford. Ngunit alam ko na mayroong isang tao mula sa pamilya Crawford na nais na makilala ka. Tita Fenderson, mayroong isang kondisyon na dapat mong matupad kapag magkasama na kayo ni Queta. Dapat sumama ka sa akin, kahit anuman. Humph! Ikaw ay kabilang sa pamilya Crawford. Naiintindihan ko, Gerald. Sasamahan kita pagkatapos kong makita ang aking anak na babae. Aware ako na lumitaw ang sama ng loob nating dalawa noon. Marahil oras na rin sa wakas upang malutas natin ang hindi pagkakaunawaan, hindi ba? Hinawakan ni Sara ang ulo ni Gerald na parang tinatapik ang kanyang anak. Pagkatapos nito, sinabi niya, ngunit Gerald, mayroon din akong sariling kondisyon. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang mayroon ka sa pamangkin kong si Jasmine. Ngunit nais kong ipangako mo sa akin na hindi mo ilalantad sa publiko ang aking pagkatao, lalo na sa pamilyang Fenderson. Okay lang ba yun? Binigay agad sa kanya ni Gerald ang kanyang salita. Alam niya na ang pamilya ng Fenderson ay hinahanap pa rin si Sara. Siyempre, hindi siya tanga at masangkot sa kahit anong kaguluhan.
Ngunit, si Gerald ay medyo maingat tungkol sa kung ano ang nangyari sa pagitan ni Sarah at ng kanyang sariling pamilya sa mga nakaraang taon. Nais niyang malaman sa kung anong relasyon niya kay Queta. Napagtanto ni Gerald na may tanong siya tungkol dito, naging tapat si Sarah, at sinimulan niyang ibuhos ang katotohanan ng walang pagpipigil. Ito ay isang bagay na kasama pa dito. Si Peter Crawford, na binanggit ni Sarah, ay ang pangalawang master mula sa pamilyang Crawford noon. Bata pa siya at gwapo. Siya rin pala ang ama ni Queta. Sa pamagitan ng logical deduction, ang lalaking nagngangalang Peter ay tiyuhin ko pala na pinag-usapan ng aking ama noong bata pa ako. Noon, palagi niya akong sinasabi sa akin na ang aking tiyuhin ay nagtatrabaho sa labas ng bayan, kaya't bihira siyang bumisita sa bahay. Kaya pala hindi nakakagulat na pamilyar ang aking naramdaman noong nakilala ko si Queta sa unang pagkakataon. Pinsan ko pala si Queta. Ngunit malinaw na ang sama ng loob sa pagitan ng pamilya Crawford at ng pamilya Fenderson ay hindi ganoon kasimple. Mula sa sinabi ni Sarah, parang gusto ng pamilyang Crawford na makakuha ng isang bagay mula sa pamilyang Fenderson, na kung saan ay kung bakit ang galit sa pagitan nila ay mayroon pa rin pagkatapos ng maraming taon. 20 years na ang nakalipas, ipinadala ng pamilya Crawford si Peter bilang isang espiya upang maging malapit sa pamilya ng mga Fenderson at makuha ang bagay na nais nila. Biglang napangiti si Sarah nang simulang ilarawan ang bahaging iyon. Siya ay kaibig-ibig tulad ng isang bulaklak at napakaganda noong 2 dekada na ang nakalipas. Siya rin ang president ng isang malaking korporasyon na under sa Fenderson family. Siya ay isang malakas at independent na babae. At kinailangan ni Peter maglaan ng effort, aralang lapitan si Sarah. Una, pumasok siya sa marketing department ng kumpanya. Pagkatapos nito, hinirang siya bilang general manager ng kumpanya dahil sa kung gaano siya kahusay. Sa loob ng 2 taon, napalapit siya kay Sarah. Si Peter ay napakagwapo. Ang kanyang kapabilidad sa pagtatrabaho ay napakahusay rin. Ito ang 2 factors ang dahilan kung bakit nahulog si Sarah sa kanya. Ngunit ang pamilyang Fenderson ay may striktong batas. Paminsan-minsan, naramdaman ni Sarah ang isang spark of love sa pagitan nila, ngunit dahil sa nasabing batas, mabilis niyang binura ang mga damdaming ito at hindi na lang ito pinansin ng tuluyan. Hanggang sa isang insidente. Matapos ang annual party ng kumpanya, magsaing umuwi si Sarah. Nang pauwi na siya, sinugod siya ng mga karibal niya sa negosyo. Mayroong halos 20 tao na pumapalibot sa kotse ni Sarah at gusting kidnapin siya. Sa kabutihang palad, sumugod si Peter upang iligtas siya. Hindi lamang siya matalino pagdating sa trabaho, ngunit mayroon din siyang mahusay na ek. Ang karagdagan pa dito, siya ay mahusay rin sa martial arts. Kahit may injury na siya, nagawa pa rin niyang talunin ang lahat ng 20 na sumugod kay Sarah. Pagkatapos ay kinuha niya ito at tumakbo kasama siya. Ito ay isang classic tale ng isang bayani na nagligtas damsel in distress. Sa sandaling iyon, naisip ni Sarah na sa wakas ay natagpuan niya ang lalaking maaasahan niya sa buong buhay niya. Pagkatapos nito, as lumalim damdaming mayroon sila sa bawat isa, at nagsimula silang magligawan. Bahagi iyon ang dahilan kung bakit lumala ang sama ng loob sa pamilya Crawford at pamilya Fenderson. Humantong din ito sa hindi may isip na mga insidente kung saan inabandona si Queta, humantong rin ito sa pagpapalayas kay Sarah mula sa pamilyang Fenderson, at ang biglaang pagkawala ni Peter Crawford. Noong una, gusto ni Sarah na ilihim ito nang malaman niyang buntis siya. Ngunit hanggang kailan niya maitatago ito? Sa araw na iyon, nalaman na ang katotohanan at isang kaguluhan ang nangyari. Ang pagkatao ni Peter ay naihayag. Galit sa pangyayaring ito, inatasan ng patriarch ng Fenderson family ang kanyang mga nasasakupan na patayin si Peter Crawford dahil sa maling nagawa niya laban sa kanyang pamilya. Upang ailigtas si Peter, hindi nag-atubiling si Sarah na i-clear ang mga bagay sa matandang patriarch at talikuran ang kanyang pagiging miyembro sa kanyang pamilya. Pagkatapos nito, siya ay sumugod sa pamilya Fenderson at dinala lamang ang kanyang personal maid. Pinakinggang maigi ni Gerald ang mga sinabi ni Sarah. Sumama na ng kanyang nararamdaman. Napagtanto niya na ang ginagawa niya ngayon ay higit pa o mas kulang pa sa ginawa ng kanyang tiyuhin dati. Sa kasamaang palad, ang kanyang tiyuhin ay isang masigasig na manliligaw at isang taong may pag-asa sa sarili. Hindi talaga inasahan na mahuhulog siya sa isang babae na galing sa karibal na pamilya. Ang kanilang pag-ibig ay tinadhanang mabigo, kahit paghirapan ito ng tao. Ano ang nangyari pagkatapos nito? Kung nasasangkot lamang ako at ikaw, at Peter Crawford,
sigurado akong ang puot sa pagitan ng pamilyang Crawford at ng pamilyang Fenderson ay hindi gaanong komplikado. Hindi ba? Nagtataka na tinanong ni Gerald. Isang bagay sa saloobin ni Gerald ang nagsasabi na hindi pa ito ang oras upang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang young master ng Crawford family. Tama yan. Kung iyon lang ang nangyari, hindi na sana inatake ni Dylan ang pamilyang Fenderson sa magulong paraan. Sabi ni Sarah. Si Dylan ang pangalan ng ama ni Gerald. Kinabahan si Gerald nang marinig niyang binabanggit ang pangalan ng kanyang ama. Wala siyang sinabi at tahimik na pinakinggan si Sarah. Ito ay dahil may ibang nangyari pagkatapos ng insidenteng iyon. Pagkatapos nito, ang master ng pamilyang Crawford, si Dylan ay inilagay si Peter sa isang house arrest. Ngunit nag-aalala si Peter sa akin at sa aming anak na babae. Kaya't isang gabi, sinabi niya na nais niyang sumama sa akin. Ipinanganak na si Kweta sa oras na iyon at dapat ay lona kami sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa amin at kung saan kami mamumuhay ng wastong buhay. Sinabi ni Sarah. Gabi na nang dalhin ni Sarah ang kanyang kasambahay, si Xenia, upang pumunta at nagmamadaling maghanap ng isang room sa hotel. Bagaman wala siyang kinalaman sa pamilyang Fenderson kasunod ng pagpapalayas sa kanya, ang pamilya Fenderson ay nag-hire pa rin ng isang tao upang bantayan siya dahil sa ilang komplikadong issue. Malakas ang ulan sa gabing iyon. Hawak pa rin ni Sarah ang kanyang anak na babae, at pinuntahan niya si Peter alinsunod sa ruta na kanilang pinlano. Pagkatapos nito, kailangan nilang magtago mula sa pamilya Fenderson. Nagmamadali silang umalis. Iyon ang panahon na iniwan ni Sarah ang kanyang jade pendant bilang collateral para manatili siya sa hotel sa kadahilan ng wala na siyang pera. At ang nagpadala ng pera kinabukasan ay ang personal driver na ipinadala ni Peter. Sa una, lahat ay ayon pa sa plano. Ang sumunod na hakbang sa kanilang plano ay makipagkita sa Mary City. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang aksidente ang nangyari sa kanilang pagpunta doon. May nangyari kay Peter. Bigla na lamang siya na wala kasunod ng hindi inaasahang insidente. Kinumpirma ng driver na dumating nga si Peter sa Mary City. Ngunit nabigo siyang makipag-ugnay sa kanya. Si Peter ay nawala ng biglaan. Naisip na Dylan na ang pamilya Fenderson ang nasa likod ng biglaang pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid. Sa makatuwid, nagsimula siya ng isang kampanya upang maghiganti sa pamilyang Fenderson. Ang mapait na ugnayan ng dalawang pamilya ay palala ng palala. Simula noon, palihim silang nagpaplano kung papaano gumanti sa isa't isa. Sa kabilang banda, ang hinala ni Sarah na sadyang dinakip ni Dylan si Peter para lamang masira ang pamilyang Fenderson. Ngunit tinanggihan niya ang pagkakaroon ng ganoong hinala. Bagaman ang master ng pamilyang Crawford, si Dylan ay medyo tuso, mahal niya ang kanyang nakababatang kapatid, si Peter ng labis. Hindi niya kailanman paplanuhin ng may masasamang balak ang pamilyang Fenderson nang hindi muna naharap si Peter. Baka may nangyari na talaga kay Peter noon. Isang malaking gulo ang sanhi ng mga tao na iyon. Ang pamilyang Fenderson ay hindi makukumpara sa pamilyang Crawford pagdating sa impluwensya, kapangyarihan. Sa kabila ng pagdurusa ng napakalaking pagkalugi, mas mahusay pa rin sila kaysa sa isang typical na upper-class family. Nagkakaroon pa nga ng mga oras na parang magkatumbas ang dalawa ng nag-away. Sa gitna ng kanilang alitan ay namatay ang aking kapatid na lalaki, at ang kanyang asawa dahil sa isang aksidente. Gerald, ikaw ay ang descendant ng pamilya Crawford. Sigurado akong alam mo na ang mga descendants ng pamilyang Fenderson ay hindi pinapayagan na umalis sa kanilang bahay, at ang bawat tao mula sa bawat henerasyon ay nakakulong sa kanilang lupain. Sa kabilang banda, ang mga descendants ng Crawford ay kulang sa kasikatan na tinatangkilik ng karamihan sa mga pamilya, at ang bawat tao mula sa bawat henerasyon ay pinalalaking mahirap. Alam mo ang mga bagay na ito, hindi ba? Ito ay naugnay sa alitan ng pamilyang Crawford at ng pamilyang Fenderson na nagaganap sa maraming panahon, ngunit ang mga alitang ito ay mas lumala dahil sa pagitan namin ni Peter. Tumango si Gerald. Umabot sa puntong ito lamang nagsimula siyang maunawaan kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Hindi nakakagulat na patuloy na sinabi ng kanyang ama na maging mapagpakumbaba at panatiliin ang low profile. Kung hindi, babawiin siya agad sa pamilya Crawford. Lumabas na ang pamilya Crawford ay mayroon ding ibang mga kaaway. Gayunpaman, hindi alam ni Gerald kung paano nagsimula ang alitan sa pagitan ng pamilya Crawford at pamilya Fenderson. Malinaw na hindi rin ito pag-usapan ni Sarah. Sinimulan niyang ilarawan ang mga sumunod pangyayaring sa pagpapaalis sa kanya sa pamilya. Tinanong niya si Xenia na maghanap ng matutuluyan.
Pagkatapos nito, dinala niya si Kweta sa isang bahay ampunan sa Mayberry at inilagay siya roon upang maiwasang ang habang buhay na pagdurusa at kawalan ng tirahan na siya mismo ang makakaranas. Pagkatapos ay mag-isa siyang bumalik sa Salford Province. Gerald, hayaan mo bang makita ko si Kweta? Nakikiusap ako sa iyo. Halata na may malasakit pa rin si Sarah kay Kweta. Siyempre, nais ni Gerald na pagbigyan ang kanyang hiniling. Tumango siya. O naman, Tita Fenderson. Sumama ka sa akin. Sandali lang. Biglang sabi ni Sarah. Gerald, repulsive ako ngayon. Sa palagay mo ba matatakot sa akin si Kweta kung pupunta ako ng biglaan roon? At saka, wala ako sa tabi niya pagkatapos ng maraming taon. Iniwan ko pa nga siya. Magagalit ba siya sa akin? Galit ba siyang makita ang isang napakapangit na ina? Halatang halata ang takot ni Sarah sa kanyang boses. Talagang tatanggi siyang kilalanin ako bilang kanyang ina dahil masama at pangit akong babae. Saka, sobrang biglaan ito. Matatanggap pa ba ako ni Kweta? Hinawakan ni Sarah ang mukha niya habang nagsasalita. Napakamot ng ulo si Gerald. Kung sasabihin ko kay Kweta na ikaw ang kanyang ina, siguradong nasasabik siya. I guess hindi mo lang siya ganoon kakilala pero napakabuting babae ito. Baka hindi mangyari yun. Gerald, paano ito? Gumawa lamang ng arrangement para makapunta ako at magpanggap bilang isang yaya para kay Kweta. Alam ko na may pagkakataon na hamakin niya ako bilang kanyang yaya, ngunit may gusto lang akong gawin ang kahit na ano para kay Kweta. Willing ako para sa kanya. Kahit ano pa yan. Sabi ni Sarah. Sige, gagawin ko ang mga kinakailangang arrangements. Aminin lamang natin kay Kweta ang totoo kung may nahalata na siya. Ito ang pinakakaya niyang gawin sa ngayon. Umalis na si Jasmine kasama si Mindy. Si Marvin at ang iba ay naghihintay sa kotse sa labas para bumalik si Gerald. Hindi hiniling ni Gerald na maghintay sila sa bahay, kaya't hindi sila naglakas loob na gawin iyon. Inconvenient para sa kanila kung sasama pa si Sarah sa kanila. Kaya, hiniling niya kay Stella na mauna na muna kasama si Marvin at ang iba pa. Pagkatapos nito, kumuha si Gerald ng isa pang kotse at dinala si Sarah sa villa kung saan siya kasalukuyang tumutuloy. Tayo na, Tita Fenderson. Nandito na tayo. Nang marating nila ang pintuan ng villa, mapait nang umiti si Gerald nang makita niya si Sarah na nakatayo roon, tuluyan itong nanigas. Ay, tama. Binuksan ang pinto. Kweta! Kweta! 2 beses sumigaw si Gerald. Walang tao sa bahay. Baka umalis raw si Kweta upang bumili ng mga gamit. Wala siya sa dito. Tita Fenderson, maghintay ka na lang muna. Bahagyang tumango si Sarah. Gerald, gusto kong pumunta sa kwarto ni Kweta at tingnan ito. Maaabala ka ba? Tanong niya. Hindi. Hindi talaga. Hayaan mong daling kita doon. Pagkatapos ay binuksan ni Gerald ang pinto ng kwarto ni Kweta. Pero hindi siya pumasok sa kwarto. Si Sarah ang pumasok sa pulang kwarto na may luha ang mga mata. Ang kwarto ay naayos ng walang kahit anong gamit na nakakalat. Walang kahit isang maliit na piraso ng alikabok sa kanyang kwarto, kahit na sa mga sulok, at ito ay kasing linis ng isang bagong pin. Sa closet naman, ang mga damit ni Kweta na karaniwang isinusuot niya ay nakaayos at malinis na katupi. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa desk ni Kweta. Mayroong isang frame ng larawan sa mesa, at naglalaman ito ng larawan ni Kweta. Hindi na napigilan ni Sarah ang kanyang luha nang makita ang litrato ng kanyang baby girl. Sa litrato, halos kamukha niya si Kweta noong bata pa siya. Anak ko. Anak ko talaga siya. Kamukha niya talaga ako. Walang mas nagpasaya sa kanya kaysa sa muling pagkita sa kanyang anak na babae. Napagtanto niya na mahal pa rin siya ng Diyos. Nilapit niya ang picture frame sa kanyang dibdib at nagpatuloy sa paghikbi. Bigla siyang sumulyap sa desk at nakita niyang may nakalagay na notebook dito. Binuksan niya ito at tiningnan. Puno ito ng maayos at magandang sulat kamay ni Kweta. Iyon pala ang diary ni Kweta. Sa loob ng ilang taon, nakasanayan na niyang magsulat sa diary. Binuklat ni Sarah ang unang pahina, at ito ay mula sa oras bago nakilala ni Kweta si Gerald. Naging guro ako ng kindergarten ngayon. Medyo nasiyahan ako mula nang makita ko ang mga bata na masaya at masigla araw-araw. Hindi pa ako nagkakaroon ng isang ina mula pa noong bata pa ako.
Siguro hindi ko mararamdaman ang labis na pag-iisa sa kapag kasama ko klaseng ito na puro masiyahing mga bata. Ngayon, narinig ko ang isang kasamahan na nagsasalita ng palihim sa akin. Sinabi ng guro na iyon na lumaki ako sa isang bahay ampunan at iniwan ako ng aking mga magulang noong bata pa ako. Nagpanggap ako na parang hindi ko ito narinig, ngunit mas naging lungkot pa ako. Inaasahan kong makikilala ko ang aking mga magulang balang araw, kaya maaari kong tanungin sila kung bakit nila ako pinabayaan. Bakit hindi nila ako mabigyan ng isang maganda at masayang childhood? Bakit? Nagtatrabaho ako sa isang restaurant ngayon. Nagkamali ako, kaya ako pinagalitan ng superior ko. Isang mayamang binata ang tumulong sa akin. Sa ilang kadahilanan, alam kong may mabait siyang kalooban sa sandaling nakita ko siya. Nakilala ko siya ulit, at tinulungan niya ulit ako. Ngunit kinakabahan ako sa tuwing nakikita ko siya. Siguro dahil sa mayaman siya, at mahirap lang akong babae. Gayunpaman, sinabi niya sa akin na mayroon siyang parehas na pinagdaanan tulad ng sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero may pakiramdam pa rin ako na siya ay isang mabait at palakaibigang tao. Nararamdaman ko na ligtas ako sa tuwing nasa tabi ko siya. Miss na miss ko na siyang makita. Gusto ko siyang makita ulit. Ngayon, nakita ko ulit siya. Gusto kong manatili sa kanya at alagaan siya. Gusto kong alagaan siya sa lahat ng paraan na posible. Pero alam ko na mahal siyang iba. Napakaganda at mapagbigay ng babaeng iyon. Malamang hindi may in love sa akin si Gerald. Ngunit handa pa rin akong gumawa ng kahit ano para sa kanya. Kung may sarili akong pamilya, aminin ko kay Gerald na gusto ko siya. Ngunit walang-wala ako ngayon. Ulila pa ako. Wala man lang akong pamilya, kaya nagdududa pa rin ako kung nararapat din ba akong mahalin. Binalikan ni Sara ang diary na itinatago ng kanyang kawawang na ana. Hindi niya alam, bawat pahina ng diary ay nabasa ng luha ni Sara. Mahigit 20 taon na ito. Hindi ko nga alam kung anong uri ng hinaing at kapaitan ang pinagdaanan ng aking anak. Napakabata niya upang harapin ang mga pagdurusang ito. Hawak ni Sara ang diary at napaiyak. Gerald, nakabalik ka na. Lumabas ako upang bumili ng gulay. Gagawa muna ako ng isang masarap na ulam ngayon. Biglang narinig ni Sara ang malinaw na boses ng isang babae. Nabigla si Sara nang marinig ang boses ng babaeng iyon. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto. Si Kweta ang tumayo sa harapan niya. Ikaw ay? Tanong ni Kweta sa oras na nakita niya ang isang estrangherong naglalakad palabas ng kanyang kwarto. Ako ay... Ang dalawang kamay ni Sara ay nanginginig sa kaba. Si Kweta, siya si Tita Fenderson. Ipagluluto niya tayo sa bahay natin simula ngayon. Maaari kang pumunta upang bumili ng gulay at magluto kasama siya sa kusina simula ngayon. Sagot agad ni Gerald. Bahagyang tumango si Sara. Bigla, nakasuot ng isang nakakaawang ekspresyon si Kweta nang makita ang mukha ni Sara na puno ng mga peklat. Nagsimula na rin siyang magkaroon ng kakaibang pakiramdam sa sandaling nakita niya si Sara. Ito ay pagkapamilyar na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngumiti si Kweta at tumango. Masaya akong makilala ka, Tita Fenderson. Ako si Kweta Smith. Tayo ang bahala sa mga pagkain ni Gerald at sa pang-araw-araw na pagkain niya simula ngayon. Sa totoo lang, hindi papayag si Gerald na pagsilbihan siya ni Kweta. Ngunit si Kweta ay isang taong tumanggi na magkaroon ng buhay hindi pinapagpaguran. Matapos ang mahabang panahon na akitin siya, napagpasyahan ni Gerald na walang saysay na pigilan siya sa pagtatrabaho para sa kanya. Si Sara ay ang kanyang totoong tiyahin, nangangahulugang hindi nararapat na mapaglingkuran siya. Ngunit sa sandaling iyon, wala na masyadong sinabi si Gerald. Pagkatapos nito, si Sara at Kweta ay pumasok sa kusina upang simulang ihanda ang mga pagkain. Natuwa si Gerald. Ngunit sa rurok ng damdamin, nagpasya si Marvin na tawagan siya. Gerald, parang may mali, sinabi niya. Oo, may malis talaga sa'yo, sigurado ako doon. Anong nangyari? Tanong ni Gerald. Ski. Hindi mo talaga pinapayagan ang isang babae na magmaneho. Hay naku. Muntikan na kami mamatay. Takot na takot si Marvin na nagsimula siyang humikbi. Walang nagawa si Gerald. Totoo na si Stella lamang ang mayroong lisensya sa pagmamaneho. At saka, magiging abala para sa kanya na ipaliwanag sa kanila kung bakit sumama si Sara. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling niya kay Stella na kunin ang kotse at bumalik ng mag-isa. Ayos lang ba kayo? Oo,
Ayos lang kami. Ngunit nagkaroon ng kolisyon sa likod ng kotse. Ngayon, hindi mapakali yung babaeng ito. Hindi niya kami hinayaang umalis kahit ilang beses na naming sinabi sa kanya. Parang gusto niya pa yata makipag-away sa may-ari ng kotse. Hayaan mong sabihin ko ito. Ang aking sasakyan ay Mercedes-Benz din, ito ay higit pa, mas mahal kaysa sa iyong MPV. Hindi ko papalampasin ang pangyayaring ito maliban kung umubo ka ng 45 grand para sa akin para ipaayos ang aking kotse. Gayon din, ang $45,000 ang bayad pa lang sa pag-aayos ng aking sasakyan. Kailangan mo pa ring pagbayaran ang sakit ng ulong dinulot mo sa amin. Nagmamadali akong pumunta sa isang funksyon ngayon. At dahil hindi na ako nakaabot doon, may ideya ka ba kung gaano kalaki ang nawala sa akin ngayon? Mas mahal pa ito sa $30,000. Humph! Ang babaeng iyon ay mukhang bata pa, kasing bata nila Marvin at ang ng mga kasama niya. Nag-overreact siya marahil sa kung gaano siya kayaman. Si Marvin at ang iba pa ay walang masabi matapos siya magsalita. Ito ay isang simpleng aksidente lamang. Kailangan mo bang magsingil ng napakamahal na halaga? Paano natin ubusin ang halagang iyon? Nag-aalalang tanong ni Stella. Hindi ba riya ang $75,000? Si Stella ay medyo paranoid pagdating sa pagmamaneho. Hindi sinasadyang nabunggo niya ang kotse ng babae nang sinusubukan niyang umiwas sa isang mas malaking sasakyan. Humph! Hindi ako humingi sa iyo ng pera. Hindi mo ba sinabi na nagmamaneho ka ng kotse ng iba? Wala kang pera kaya dapat ang may-ari ang kotse ako magsisingil. Hihintayin ko siyang dumating. Sa ngayon, huwag ka muna umalis. Babala ng babaeng iyon. Sa sandaling iyon, ang kaibigan ng babaeng iyon, na isang dalaga din, ay lumabas mula sa kotse. Kalimutan na natin ito. Lumabas kami para magsaya ngayon. Siguro hayaan mo na lang muna pagkatapos nilang magbayad ng kahit kaunti lang. Kalimutan ito. Hindi pwede. Minamalas ako sa nakaraang 2 araw. Tulad ng impyerno, hahayaan ko na lang ba ito? Sa wakas, nakabunggo ko ang isang bubong Mr. Moneybags at sa palagay mo ay papakawalan ko siya. Kailangan kong humingi ng malaking kabayaran bago mangyari iyon. Bulong ng babae sa kaibigan. Pagkatapos nito, tumayo siya sa gilid ng kalsada at may tinawagan sa kanyang telepono. Marvin, tinawagan mo si Gerald? Tanong ni Stella kay Marvin. Oo, tinawagan ko. Medyo malapit kami sa bahay niya. Sinabi niya na pupunta siya kaagad. Pambihira yung babaeng iyon. Pesti ka rin, hindi ba? Malapit na tayo sa bahay niya, kaya't huwag ka nang masyadong magulo, okay? Saway ni Marvin kay Stella. Sinabi ko na nga sa inyo na hindi ko talaga sinasadya gawin ito. Bakit mo ako sinigawan para doon? Naluluha na sinabi ni Stella. Isang walang kwentang basura ka. Tumigil sa pagsasalita si Marvin matapos siyang maglabas ng kanyang galit kay Stella. Nag-squat siya sa kalsada at matiyagang naghintay sa pagdating ni Gerald. Bigla, maraming tao ang nabuo sa paligid ng lugar ng banggaan. Hoy! Mukhang seryosong mababanggaan. Ang ganda rin ng kotse. Skit. Kawawa naman isang dalagang ito. Napansin ng mga lalaking nagmamasid kung gaano kaganda ang driver ng kotse na nasa likuran. Siya ay may isang natural na nakakaakit na muka kung saan ang mga kalalakihan ay biglang naakit. Alam nila mula sa isang sulyap lamang na siya ang uri ng mayamang babae na masayang namumuhay. Bigla silang may naisip. Pagkatapos ay nilapitan nila ang babae, marahil sa pagtatangka na bulahin ito. At binaba ng babaeng iyon ang kanyang tawag. Tama yan. Kakabili ko lang sa kotseng ito kanina. Kakailanganin ko ng 45 grand para ayusin ang kotse, at isang karagdagang 30,000 para sa mental stress na pinagdaanan ko. Ito ay maliit na halaga pa rin. Hindi mo ba nakikita na bago ang aking sasakyan? Nga pala, nandito na ba ang may-ari ng sasakyan? Hindi ba sinabi mo na nakatira siya malapit rito? Hindi ba dapat nandito na siya ngayon? Malapit na siya. Sagot ni Marvin. Miss, baka nagsisinungaling sila sa iyo. Biglang sinabi ng dumaan. Ah? Anong ibig mong sabihin? Nataranta ang babae. Nasa pinakamayaman kaming neighborhood sa Salford Province, kung saan ang karamihan ng nakatira dito ay mga bilyonaryo. Paano ko ba ito maipapaliwanag ng maayos? Sa gayon, ang mga taong nakatira dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $150.
Kung hindi dahil sa kung gaano kaganda ang tanawin sa local park dito, hindi talaga kami tatambay dito. Tutol ang mat dito. Parang imposible kasi na ang isang tao mula sa neighborhood na ito ay nagmamay-ari ng pangit na cots tulad ng sa kanila. Ang cots na iyon ay mukhang binili lang sa halagang 60 o 70 grand. Sinabi ng dumaan. Totoo yan. Baka niloloko lang talaga nila ako. Humph. Tatanungin kita. Talaga bang taga rito ang boss mo? Tanong ng babae. Oo, nakatira siya sa Glorious Moment Villa sa County Salford. Sagot ni Marvin. Hahaha. Pita. Ang kapal ng mukha ng taong ito. Ang Glorious Moment Villa ay ang pinakamahal na property sa buong Salford County. Ang isang bahay na tulad nito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $12 million. Baka ang may-ari pa ng lugar na iyon ay may nakatago rin na isang maliit na mess. Ay, naiintindihan ko na ito ngayon. Miss, ang mga taong ito ay sinusubukan kang takutin. Kung sa bagay, ang isang tao na nakatira sa Glorious Moment Villa ay hindi dapat maliitin. Ang ilang mga dumadaan ay tumawa nang makita nila ang eksena. Narinig sila ng babae nang banggitin nila ang Glorious Moment Villa at hindi na niya napigilan na magalit sa kanila. Baliw ka ba? Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Mas malaking compensation para sa emotional damage ang babayaran mo kapag ipinagpatuloy mo pa ito. Ang lakas ng loob mo na takutin ako. Alam ng boyfriend ko ang ilan sa mga taong nakatira sa Glorious Moment Villa. Sino ang boss mo? Malalaman ko ito pagkatapos akong tumawag upang tanungin ang tungkol dito. Galit na galit si Marvin sa sinabi ng babae. Gayunpaman, tuwang-tuwa siyang tumayo sa susunod na sandali. Pagkatapos ay tinuro niya ang isang random na direksyon at sinabi niya, nandito na siya. Ang babae at ang mga tsismoso at tsismosa na dumadaan ay napatingin sa direksyong tinuro niya. Nagsisinungaling ka ba? Asan ang boss mo? Mapangasar na tinanong ng babae. Ang lalaking nakakap, yung nakasakay ng electric tricycle. Sabi ni Marvin habang ang mukha niya ay bumaluktot. Napamura na lamang siya sa kanyang isip niya. Bakit kinailangan sumakay ni Gerald ng isang dikuryenteng tricycle dito? Demon. Boss mo yan. Niloloko mo ako, di ba? Lalong nagalit ang babae. Nagsitawanan naman ang mga tao sa paligid. Nakasakay si Gerald sa kanyang nakakatawang maliit na electric tricycle na papalapit sa kaguluhan. Nakita niya ang mga tao na nakatayo doon, tumatawa ang mga ito habang ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa kanilang tiyan. Naisip niya na buhay ang mga tao na ito. Hindi niya maiwasan ang ganitong pangyayari. Hindi niya dinala ang sarili niyang sasakyan doon. Palagi siyang may mga kotsing naghihintay para sa kanya kapag may asikasuhin siya sa labas ng kanyang property. Gayunpaman, biglaan ang pangyayari na ito. Karagdagan pa doon, ang pinangyarihan ng nasabing aksidente ay 1 pulgada lamang ang layo mula sa kanyang bahay. Naisip niya na masyado siyang makasarili na tawagan ang kanyang driver na pumunta doon at dalhin siya sa isang maikling biyahe na madali niyang magagawa sa kanyang sarili. Sa kabutihang palad, mayroong isang matandang mag-asawa na nakatira sa villa sa tabi niya. Medyo malapit din sila ni Gerald. Ang matanda ay umalis sa kanyang bayan para tumulong sa pangangalaga sa villa ng kanyang anak. Gayunpaman, lumaki siya sa probinsya kaya sanay siyang sumakay sa mga electric tricycle. Dahil doon, binilhan siya ng kanyang anak ng bagong tricycle kahit na nakatira sila sa gitna ng isang upscale neighborhood. Kailangang pumunta ni Gerald sa isang malapit na destinasyon, kaya't pumunta siya at hiniram ang tricycle ng matandang iyon. Bukod pa dito, ang electric tricycle ay malakas pa rin. Huminto si Gerald sa pinangyarihan ng car accident. Pagkatapos ay hinubad niya ang cap na suot niya. Naisip ng babae na may-ari ng kotse na natamaan na nakatagpo siya ng isang tao na madaling manipulahin. Bigla niyang naramdaman na gusto niyang ibuli ang lalaking nasa electric tricycle. Ngunit bigla niyang nakilala ang mukha ni Gerald makalipas ang ilang segundo. Natigilan siya bigla. Demon. Gerald. Ikaw. Gerald. Ang kanyang iba pang kaibigan na pinayuhan siyang umatras ngayon ay sumigaw din sa pagtataka. Vinci, Xyla. Kayo pala ulit yan. Nabigla din si Gerald. Hindi niya inakala na mabubunggo ni Stella ang sasakyan ni Xyla. Napakaliit talaga ng mundo. Nasasabiksik sila nang makita niya si Gerald. Naisip niya na sa wakas, dumating na ang pagkakataon na makalapit siya kay Gerald.
Nakumpirmaan kanyang hinala noong isang araw nang makita niyang nakasakay si Gerald sa isang electric tricycle. Humph! Gerald. Magkakilala tayo pero ang mamahaling kotse na ito ay pagmamay-ari ng boyfriend ko. Medyo mamahalin ito kung nakikita mo ito. Hindi siguro ako manghihingi ng kabayaran kung ito ang kotse ko, pero hindi ito ang kaso dito. Pasensya na pero basta sa kalkulasyon ko, kakailanganin ko ng $70,000 para mabayaran ang mga pinsala ng aksidenteng ito. Walang bahid, walang kulang. Hoy sila, anong ginagawa mo? Nakalimutan mo bang kaklase natin si Gerald? Mabilis na hinila ni Vinci ang kanyang kaibigan para pigilan niya itong maghabol sa pera. Wala akong pakialam. Kailangan niyang bayaran ito dahil nabangga ng kotse niya ang kotse ko. Humph! Sa kasino ba si Gerald? Kahit si Chairman Gordon ay nagbigay ng isang toas sa kanya noong nangyari ang selebrasyon na iyon. Nakalimutan mo ba na ang kanyang kaibigan sa pagkabata ay nagtatrabaho sa car industry? Gaano siya kahusay? Duda ako na mag-aalangan pa siya na bayaran tayo ng pera. Hindi ba tama ako, Gerald? Pabiro na sumabad si Xila, at saka, sinabi ng kaibigan niya na si Gerald ay nakatira sa Glorious Moment Villa. Naiintindihan mo rin ba kung ano ang ipinahihiwatig nito? Walang tigil na nagsalita si Xile. Si Gerald ay walang magawa nang makita niya na kumikilos sa ganoong pamamaraan ang babae. Sa isang saglit, biglang nagring ang kanyang cellphone. Hello, Mark Crawford. Ako si Xavier. Si Xavier ay si Chairman Gordon. Nakilala siya ni Gerald sa branding party para sa Mountain Top Villa sa Howard County noong nakaraang araw. Nagpalitan sila ng contact number sa kanilang maikling usapan. Masaya ako na makausap ka ulit, Chairman Gordon. Meron ba akong maitutulong sayo? Ngumiti si Gerald nang sabihin niya ito. Oo, may kailangan akong sabihin sayo. Nag-oorganisa kami ng isang banquet at inimbitahan namin ang mga mayayaman na negosyante mula sa iba't ibang lugar para dumalo sa event na iyon. Noong una, hindi malakas ang loob namin na imbitahan ka dahil kami ay mga negosyante lamang, at baka maging abala para sa iyo na dumalo sa banquet namin. Pero nakakagulat ang response na nakuha namon. Ang mga mayayaman na negosyante at kilalang miyembro ng lipunan ng Mayberry City ay darating. Sinabi ng mga president na iyon na sila ang iyong mga nasasakupan. Kaya tumatawag ako ngayon para tanungin kung libre kang dumalo sa aming maliit na banquet. Sabi ni Xavier. Mga maliit na bagay lamang ang pamamahala ng negosyo at ang kumita ng pera kapag naabot ng isang tao ang antas ni Xavier sa mundo ng negosyo. Para sa mga taong katulad niya, ang mga koneksyon ay katumbas ng negosyo. Mas madaling mapanatili at bumuo ng mga koneksyon kumpara sa pagsasagawa ng isang proyekto. Iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga mayayaman na negosyante na magdaos ng mga gathering kung saan maaari silang makisalamuhasa. Ito ay dahil maaring nilang makilala ang mga presidente ng iba pang mga kumpanya. Doon, gagawa sila ng mga bagong mga koneksyon at ang mga bagong koneksyon ay nangangahulugang mga bagong pagkakataon. Naging ugali na ni Gerald na dumalo sa mga ganitong gathering paminsan-minsan. Nahirapan si Gerald na tanggihan ang imbitasyon ni Xavier. Ngunit ngayon, wala talaga siyang oras na mag-isip, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon na kinalagyan niya. Nag-atubili siya nang tumanggi na tanggapin ang imbitasyon sa kanya ni Xavier. Ibinaba niya ang tawag pagkatapos nito. Makikita na aktibong nakinigsik sila sa pinag-usapan ni Gerald sa tawag na iyon. Humph! Sino ang manlilibre sa'yo ng pagkain sa oras na ito? Sinong Chairman Gordon ito? Ito ba si Chairman Gordon mula noon? Nagtataka na nagtanong si Xila. Kung sa bagay, kinaiinisan ni Xila ang ideya na maging malapit si Gerald kay Chairman Gordon. Wala ito. Pilit nang ngumiti si Gerald. Nakita ko ang mga sira sa likuran ng iyong sasakyan ngayon lang. Sila, hindi ba sobra na humingi ka ng $75,000 para dito? Mayaman si Gerald, ngunit hindi siya tanga. Sobra? Sige. Darating na ang mga lalaki na nagtatrabaho sa garahe. Makikita mo ito pagkatapos nilang suriin ang sira. Siguro magkakahalaga pa ito ng higit sinabi kong halaga. Gumagawa ka lang ng mga palusot dahil hindi mo kayang mabayaran ang pera na hinihingi ko. Sabi ni Xila. Pagkatapos nito, tumawid ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at hinintay ang pagdating ng mga asesor ng pinsala sa sakyan. Kahapon, nag-alala siya na baka swertehin si Gerald matapos maging pamilyar kay Chairman Gordon sa selebrasyon. Ito ang dahilan kung bakit masama ang mood niya ngayon.
Ngunit ang pag-aalala ni sila ay nawala na sa oras na nakita niya si Gerald na dumarating sa kanyang maliit electric tricycle. Nakakatawa isipin na kailangan pang makiusap ni Gerald para lang sa $75,000. Ang hirap niya talaga. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga asesor ng pinsala sa sakyan mula sa garahe para suriin ang mga sira sa kotse ni sila. Matapos suriin ang paligid ng kotse, bumulong sila sa isa't isa. Pagkatapos, kinuha nila ang kanilang mga kagamitan at tumayo. Kamusta naman ito? Magkano ang gagastusin namin para sa pag-aayos? Sigurado ako na hindi ito bababa sa $75,000. Sinabi ni sila na nakakross ang kanyang mga braso. Kung ayusin namin ang lahat ng mga pinsala, ang total na kinalkula namin ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $70,000. Sumagot ang isa sa mga asesor. Pita! $70,000. Masyadong malupit yan. Nagtataka na sumigaw ang mga nanonood sa eksena. Sila ay labis na nagulat sa kanyang sarili, habang inilabas niya ang kanyang dila kay Gerald. $30,000 lamang ang naisip niyang gagastusin batay sa kanyang sariling karanasan. Hindi niya inakala na ang gastos ay halos 2 beses sa halagang iyon. Siya pa rin ang batang babae noon. Ang impluwensya at kapangyarihang taglay niya ay nagmula sa buong pagsisikap ng kanyang boyfriends. Siya mismo ay walang gaanong karanasan sa mga mamahaling kotse. Noong una, naisip pa niya na halos $30,000 lamang ang gastos. Ngumiti siya ng bahagya at sinabing, haha. Gerald, narinig mo yon? Ang bayad sa pag-aayos ng kotse ay humigit kumulang $70,000. Bukod pa doon, kailangan mo rin magbayad para sa emotional damage na ginawa mo sa akin dahil sinayang mo ang oras ko. Gawin mo ang kalkulasyon na ito para malaman mo. Hayaan mo akong sabihin ito sa'yo. Hindi ito malulutas kahit na mabayaran mo ang $75,000. Nanghingi ako ng $75,000 kanina lang. Ngayon, tiyak na hindi sapat ang halaga na iyon para sa akin. Ayokong pahiyain ka ng sobra pero ikaw ang tumanggi sa kabaitan ko. Umalis ka at umiyak ka na lang. Nagkibit-balikat na lang si Gerald dahil wala siyang magawa. Okay lang. Salamat sa pagsusumikap nyo. Bigyan niyo ako ng quotation para sa car repair fee. Pwede na kayong umalis pagkatapos nito. Ito ang tip nyo. Habang nagsasalita sila, kumuha siya ng ilang $10 na perang papel mula sa kanyang pitaka at itinulak ito patungo sa mga asesor. Ngunit umiling sila, tumanggi na kunin ang pera. Madam, pakinggan mo muna ako. Itabi mo ang pera para sa repair fee ng kots. Ang gusto naming sabihin sa iyo ay hindi mula sa amin ang kotse na ito. Sinabi ng mga asesor. Kalokohan. Ito ay isang imported na kots. Ang ama ng boyfriend ko ang nagtanong sa kanyang mga kaibigan na bilhin ito para sa kanila. Siyempre hindi ito mula sa inyo. Sa tingin ko, hindi mo maintindihan kung ano ang sinusubukan naming sabihin sa'yo. Ang ibig kong sabihin ay ang sasakyang ito ay hindi ang modelo na matatagpuan sa inventory namin. Hindi ito benbenta dito sa Weston. Isang batch lamang ng mga ito ang nagawa at hindi na ipinagpatuloy noon pa. Pero kamakailan lamang, nagkaroon ng mga counterfeit ng modelong ito na nagpapalipat-lipat sa domestic market. Sigurado ako na alam mo sa pamagitan ng kung paano ang paraan ang pagkuha ng sasakyang ito nang hindi ko kailangang sabihin pa sayo ang detalye, paliwanag ng asesor. Ano? Sinasabi mo ba na ipinuslit namin ang sasakyang ito? Mga gu pala kayo. Maririnig na nagpapanik na sila. Ang mga asesor ay walang magawa. Maaari lamang niyang ipakita sa kanya ang official statement nila mula sa headquarters tungkol sa mga kotseng ito. Bilang karagdagan, ang lahat ng mga kilalang mga peking sasakyan ay may sariling mga report at mga related files. Umalis ka sa harap ko. Anong klaseng kalokohan ito? Gusto ko lang ipasuri sa iyo ang pinsala. Bakit ka lumikha ng napakaraming hindi kinakailangang kaguluhan? Parang ayaw ko nang ipacheck sa iyo ang sira ng kots na ito. Bahagyang nag-alala sila matapos tingnan ang official statement. Kung tutuusin, iyon ang kotse ng kanyang boyfriend at hindi niya ito pagmamayari. Nagsisisi siya ngayon dahil gumawa pa siya ng kaguluhan. Miss, sinabi ko na sayo. Ang kotseng ito ay nasa record na naman. Darating ang aming team at kukunin ito. Inaasahan kong ibigay mo sa amin ang iyong buong kooperasyon sa susunod na investigasyon. Kung hindi ikaw ang may-ari ng sasakyang ito,
pwede mo bang sabihan ang may-ari na puntahan kami? Ang isa sa mga asesor ay binaba na agaf ang kanyang tawag. Anong ginagawa mo? Nag-alala si Xela. Wala na siya sa mood na manghingi ng bayad kay Gerald. Takot na takot siya, kaya tinawagan niya ang kanyang boyfriend na si Leon. Para naman kay Gerald, hindi niya inakala magiging ganoon ang sitwasyon. Nakita niya ang mga eksenang nabuo sa harapan niya at hindi niya maiwasan na mapailing at pilit na tumawa. Karma is a bitch. Sa sandaling ito, nakita ni Xela si Gerald na tumatawa sa kanyang sitwasyon. Dahil nasa telepono siya, hinubad niya ang isa niyang high heels at itinapon ito kay Gerald. Ngunit naiwasan ni Gerald ang hinagis niya. B-Star. Bakit masaya ka pa na namumroblema ako? Babayaran mo pa rin ako kahit ano pa ang mangyari. Babayaran mo ng buo ang pinsala na iyon. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Gusto ko ng $200,000. Hindi ka makakatakas. Nababaliw na sinabi ni Xela. Baliw ka. Umiling si Gerald dahil wala siyang magawa sa sitwasyon. Ang dalaga ay may kinakaharap na maraming problema. Bakit naman sasaktan ni Gerald ang isang taong nahihirapan na? Sir, naka-check ako at ang sasakyan mo ay galing sa shop namin. Naghanda ako ng 2 tow truck na pupunta dito. Ang 2 sasakyan na ito ay magkasama hihilahin. Sinabi ng asesor ng pinsala sa sakyan. Osage. Tumango si Gerald at pumayag siya dito. Pagkatapos nito, ang lalaki ay nagpatuloy sa kakatanong kay Xela na may walang katapusang dami ng mga katanungan. Nang makita na wala nang kailangang gawin dito, sasabihan na sana ni Gerald si Stella ang iba pa na umalis muna. Kaya niyang harapin ng mag-isa ang problema na ito. Mukhang pinagalitan si Xela ng kanyang boyfriend habang nag-uusap sila sa cellphone. Sa pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi, nagtago siya mula sa mga mata ni Gerald habang humihikbi sa telepono. Tiningnan ni Vinci si Gerald, at sabay niyang ginawa ang parehong bagay. Pareho silang awkward na tumawa sa isa't isa. Vinci, saan ba dapat kayo pupunta? Pasensya na talaga dahil na-delay ang biyahe nyo. Pwede ko naman kayong ihatid sa pupuntahan nyo. Alok ni Gerald. Sige. Dadalo sana kami sa isang gathering. Sinabi sa akin ni Xela na samahan siya kaya iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Sabi ni Vinci. Humph. Kung meron ka pang ibang itatanong, puntahan at salubungin ang boyfriend ko bukas. Kakausapin ka niya kinabukasan. Osage, miss. Sa sandaling iyon, makikita na natalos na ang negosasyon ni Xela sa mga asesor. Pagkatapos nito, naglakad siya at sinabi, Vinci, wala na tayong oras. Doon muna tayo. Nang ina. Gusto ko sanang dumalo sa gathering gamit ang coach na ito. Galit na sinabi ni Xela bago niya binigyan ulit ng isang babala kay Gerald. Sila, mas mabuti kung pumunta muna tayo doon. Hindi mo rin makakayanan ang isyong ito ng mag-isa. At saka, inalok din tayo ni Gerald na ihatid niya tayo sa venue. Sabi ni Vinci. Ano? Gusto mo bang sumakay tayo sa maliit na electric tricycle na iyon? Vinci, wala ka na ba sa tamang isip? Huwag mong sabihin yan sila. Kahit papaano ay huwag sa harap niya. Sabi ni Vinci. Kahit na naramdaman niya rin na nakakahiyang pumunta doon habang nakasakay sa isang electric tricycle, ngunit mabilis na nawala ang kanyang takot nang makita niyang hindi big deal kay Gerald ang sitwasyon na ito. Bakit kailangang mahiya ni Vinci kung si Gerald mismo ay hindi nahihiyang sumakay sa isang tricycle? Kabaligtaran naman ang nararamdaman ni Xela. Baka baliw ka na. Kung gusto mong sumakay sa bagay na iyon, gawin mo at sirain ang iyong imahe. Mamamatay na lang ako kaysa sumama sayo. Hihintayin kita sa labas ng venue. At ikaw? Huwag mong kalimutan ang nangyari ngayon, Gerald. Pagkatapos nito, sumakay ng taxi si Xela at nagmadaling umalis sa venue. Kung sa bagay, kailangan niyang pumunta sa kinaroroonan ng kanyang boyfriend sa lalong madaling panahon. Sa palagay ko mas mabuti kung hindi ka pumunta. Ang kapatid ko ay naghahanda ng masarap na pagkain. Bakit hindi ka nalang pumunta sa bahay ko at sumabay kang kumain? Akong bahala sayo. Alok ni Gerald. Kung sa bagay, magkaibigan pa rin si Gerald at Vinci dahil dati silang magkaklase. Hindi pwede. Kailangan ko siyang samahan, Gerald. Natatakot ako na kung papayagan ko siyang pumunta doon ng mag-isa, baka lalo siyang magdusa sa kakaharapin niya. Kahit nakakasuklam ang ugali ng kanyang kaibigan, si Vinci ay nananatiling isang mabait na tao.
Ngunit lihim na nahihiya si Vinci nang maisip niya ang eksena kung saan darating siya sa venue na nakasakay sa maliit na tricycle ni Gerald. Para kay Vinci na may napakahusay na ugali at asal, hindi pa rin maikakailan na ang lahat ng mga babae ay mahilig sa mga marangyang bagay. Kung tatanggihan niya ngayon si Gerald, baka saktan niya ang pride at dignidad ng lalaking ito. Siya ay nasa pagitan ng dalawang mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, wala siyang paraan para makalabas dito. Sa makatuwid, sinabi niya, "Sige, Gerald. Ihatid mo na lang ako sa entrance." "O naman. Napakalakas kaya ng electric tricycle na ito. Darating agad tayo doon." Habang sinabi niya iyon, sumakay siya sa electrical tricycle. Beep! Beep! 2 beses pa siyang nagbusina para sensyasan si Vinci na sumakay sa tricycle. Inayos ni Vinci ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Maraming mga tao ang nakatingin sa kanila, kaya namula ang mga pisngi ng babae sa sobrang hiya. Ngunit sa wakas, nakasakay pa rin siya sa electrical tricycle ni Gerald. "Dalian mo? Baka nakarating na doon si Xela." Mahinahon na sinabi ni Vinci. Ibinaba niya ang kanyang ulo, siguro sinusubukan niyang protektahan ang kanyang mukha mula sa mga taong maaring makilala siya, habang palabas ang tricycle sa freeway. Sa kabilang banda, walang sinabi si Gerald nang makita niya si Vinci na ang muka ay namula na tulad ng isang bit. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman naisip ni Gerald na ang isang tao na nagmamaneho ng isang 4-wheel na sasakyan ay mas kagalang-galang kumpara sa mga taong nagmamaneho ng 2 o 3 gulong. Humakbang siya sa gas pedal at nagmaneho patungo sa kanilang pupuntahan. Ang napiling venue ay isang malaking hotel sa County Salford. Ang loob ng engranding hotel ay may nakasabit na pula at mahabang draperies, at ito ay may linya na may tila walang katapusang hilera ng mga mamahaling mukhang confetti tubes. Meron ding isang red carpet mula sa lobby ng hotel na umabot hanggang sa pasukan ng courtyard ng hotel. Makikita ang maraming kilalang tao at mayamang negosyante na matatagpuan sa hall. Sa kabilang banda, ang mga organizers ng kaganapan ay naghihintay sa labas para batiin at salubungin ang mga panauhin. Ang ilan sa kanila ay kumuha din ng ilang litrato gamit ang kanilang mga kamera. Mukhang gaganapin muna nila ang isang maliit na seremonya sa labas ng hotel. May isang grupo ng mga tao na nabuo sa labas. "Vinci, dito ba iyon?" sabi ni Gerald. Sa harap nila ay 2 mayaman na binata na naninigarilyo. Hindi nila naramdaman na obligado silang magbigay daan sa sakyan ni Gerald. Beep! Beep! 2 beses na bumusina si Gerald para makuha ang kanilang atensyon. Napalingon at tumingin sa kanila ang grupo ng mayayamang binata. Nakita nila si Gerald na nakasakay sa isang electric tricycle. Sa likuran niya ay isang dalaga. Nagsimulang magbulungan ang mga lalaki bago sila tumawa. "Tama na, Gerald. Ibaba mo na lang ako dito." Nahiya si Vinci. Pinagsisisihan niya ang kanyang desisyon na payagan si Gerald na dalhin siya dito. Napahiya siya dahil ang mga kabataang lalaki na ito ay kasing edad niya at binigyan nila siya ng kakaibang itsura. Ito ay isang bangungot ng dalaga. Osage. Tinapakan ni Gerald ang preno at tumigil ang tricycle sa entrance ng hotel. At nagkataon na lumabas si Xela upang sunduin si Vinci. Namula ang kanyang mga mata nang makita niya na dumating talaga si Vinci sa hotel sakay ng walang kwenta at maliit na tricycle ni Gerald. "Ano ba yan? Vinci, wala ka ba sa tamang isip? Bakit hinayaan mo siya na dalhin ka dito gamit ang electric tricycle?" Ang mukha ni Xela ay namula na tulad ng isang kamatis nang makita ang sasakyan ni Gerald. "Sila, huwag na nating pag-usapan ito ngayon. Gerald, bakit hindi ka na lang muna umuwi? Ililibre na lang kita ng pagkain sa susunod." Mabilis na tinaboy ni Vinci si Gerald nang mapansin niya ang atensyon na naakit nila. "Sige." Tumango si Gerald. Si Chairman Larson at ang kanyang convoy ay dumating na. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.